Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng lumang kalsada, nakatira si Tatang Mario. Siya ay isang matandang basurero na araw-araw na naglalakad sa mga kalye upang mangolekta ng mga basurang itinatapon ng mga tao. Ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang balat ay nangingitim dahil sa araw at alikabok. Ang kanyang mga damit ay luma at kupas. Ngunit sa kabila ng kahirapan ay kilala si Tatang Mario bilang isang taong mabait at mapagpakumbaba. Tuwing madaling araw pa lamang ay nagigising na siya upang simulan ang kanyang gawain. Bitbit niya ang isang lumang sako at isang kalawanging kariton na siya niyang kasama sa pag-iikot sa baryo. Sa bawat bahay na kanyang madaanan ay maingat niyang kinukuha ang mga basurang itinapon ng mga tao. Ang mga bote at lata ay kanyang inilalagay sa isang hiwalay na bahagi ng sako dahil iyon ang kanyang naibebenta sa junk shop. Hindi madali ang buhay para kay Tatang Mario. Madalas ay kulang ang kanyang kinikita upang makabili ng sapat na pagkain. May mga araw na isang beses lamang siya kumakain. Ngunit kahit ganoon ay hindi siya nagrereklamo. Naniniwala siya na ang bawat araw na may lakas siyang magtrabaho ay isang biyaya. Ang maliit niyang bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Tuwing umuulan ay may mga patak ng tubig na tumutulo mula sa bubong. Ngunit para kay Tatang Mario ay sapat na iyon upang siya ay makapagpahinga matapos ang mahabang araw ng pagod. Isang araw habang siya ay naglalakad sa gilid ng kagubatan na malapit sa baryo, ay napansin niya ang isang tambak ng lumang basura. Maraming sirang gamit ang nakakalat sa lugar. May mga sirang kahoy na upuan. May mga lumang kahon. May mga sirang laruan. Para kay Tatang Mario ay isa itong pagkakataon na makahanap ng mga bagay na maaari pa niyang maibenta. Maingat siyang lumapit at isa-isang sinuri ang mga nakakalat na bagay. Habang siya ay naghahalongkat, ay napansin niya ang isang lumang baol na natatakpan ng makapal na alikabok. Ang kahoy nito ay madilim at tila napakatagal nang nakatago sa lugar na iyon. Lumapit si Tatang Mario at hinaplos ang ibabaw ng baol. Mabigat ito at tila may laman. Sinubukan niyang buksan ngunit matigas ang kandado. Napakamot siya sa ulo at inisip kung may halaga pa kaya ang baol na iyon. Sa kanyang isip ay baka ang kahoy ng baol ay maaari niyang ipenta sa junk shop. Kaya pinilit niyang buhatin ang baol at inilagay ito sa kanyang kariton. Mabigat ito ngunit pinilit niyang hilahin pa uwi. Habang siya ay naglalakad papalayo sa kagubatan ay hindi niya napansin na may maliit na nilalang na nakamasid mula sa likod ng isang malaking puno. Ang nilalang na iyon ay isang duwende na matagal nang nagbabantay sa lumang baol. Ang duwende ay maliit at may maputing balbas. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan si Tatang Mario habang papalayo ito sa kagubatan. Sa loob ng maraming taon ay walang taong naglakas loob na hawakan ang lumang baol. Marami ang natatakot sa lugar na iyon dahil sinasabing may mga kakaibang nilalang na naninirahan sa kagubatan. Ngunit si Tatang Mario ay walang alam tungkol sa mga kwentong iyon. Para sa kanya ay isa lamang itong lumang bagay na maaaring makatulong upang madagdagan ang kanyang maliit na kita. Nang makarating siya sa kanyang bahay ay agad niyang ibinaba ang baol sa sahig. Umupo siya sandali upang magpahinga dahil sa pagod. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at tumingin muli sa baol. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib na tila may lihim na nakatago sa loob nito. Ngunit wala siyang ideya kung ano iyon. Sa labas ng kanyang maliit na bahay ay nagsimulang lumubog ang araw. Unti-unting dumilim ang paligid at ang hangin ay naging malamig. Sa katahimikan ng gabi ay may isang maliit na anino na dahan-dahang lumapit sa bahay ni Tatang Mario. Ito ang duwendeng matagal nang nagbabantay sa baol. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay habang natutulog si Tatang Mario sa kanyang lumang papag. Tinitigan ng duwende ang matandang basurero. Nakita niya ang pagod sa mukha nito at ang kabutihan na matagal nang naramdaman ng mga tao sa baryo. Sa sandaling iyon ay nagpasya ang duwende na tulungan si Tatang Mario. Ang lumang baol na dala ng matanda ay hindi isang ordinaryong kahon. Ito ay naglalaman ng isang lihim na kayamanan na matagal nang nakatago mula sa mga taong sakim. Ngunit ang kayamanang iyon ay nakalaan lamang para sa isang taong may mabuting puso. At sa gabing iyon ay nagsimula ang isang mahiwagang pagbabago sa buhay ni Tatang Mario. Nagising si Tatang Mario nang sumikat ang araw sa silangan. Ang mahinang liwanag ay pumasok sa mga siwang ng kanyang maliit na bahay.
Ang sahig na kawayan ay malamig at tahimik ang paligid ng baryo. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lumang papag. Ramdam niya ang pagod ng katawan, ngunit sanay na siya sa ganoong pakiramdam. Sanay na siyang bumangon kahit masakit ang likod at mga tuhod. Ito panila na itamang daan. Para sa kanya ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maghanap ng makakain. Lumapit siya sa baol na kanyang napulot sa gilid ng kagubatan. Tahimik niya itong pinagmasdan. Makapal pa rin ang alikabok sa ibabaw nito. Ang kahoy ay matanda at may bakas ng panahon. Sa kanyang isip ay iniisip niya kung may halaga pa kaya ang bagay na iyon. Sinubukan niyang muli na buksan ang kandado. Hinila niya ito ng marahan, ngunit hindi ito gumalaw. Kumuha siya ng lumang pako at pilit na ipinasok sa siwang ng kandado. Pinilit niya itong galawin hanggang sa marinig niya ang isang mahinang tunog ng pagluwag. Biglang bumukas ang takip ng baol. Napahinto si Tatang Mario at sandaling napatitig sa loob ng kahon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita niya. Sa loob ng baol ay kumikislap ang maraming gintong barya at makapal na tumpok ng pera. Hindi siya agad nakapagsalita. Para siyang nanaginip sa kanyang nakita. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoong karaming kayamanan. Unti-unti niyang hinawakan ang isang gintong barya. Mabigat ito at malamig sa kanyang palad. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng araw. Totoo ang kinang nito. Napaupo si Tatang Mario sa sahig habang hawak ang barya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumibok. Hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Sa buong buhay niya ay wala siyang naging kayamanan. Ang alam lamang niya ay mangolekta ng basura at magbenta ng mga lumang gamit upang mabuhay. Ngunit sa harap niya ngayon ay isang baol na puno ng ginto at pera. Habang siya ay nagtataka ay biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Ang liwanag na pumapasok sa bintana ay tila naging kakaiba. Sa tabi ng baol ay unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang. Ito ay isang duwende. Maliit ang kanyang katawan at may mahabang puting balbas. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may lihim na kapangyarihan. Tahimik siyang nakatingin kay Tatang Mario. Napaatras si Tatang Mario sa takot. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nilalang sa kanyang buong buhay. Ngunit ang duwende ay hindi galit ang muka. Sa halip ay payapa ang kanyang anyo. Lumapit siya sa baol at tumingin sa matandang basurero. Alam ng duwende ang kabutihan ni Tatang Mario. Sa loob ng maraming taon ay pinagmamasdan niya ang matanda habang ito ay naglilinis sa mga kalye ng baryo. Nakikita niya kung paano tinutulungan ni Tatang Mario ang mga kapwa mahihirap. Kahit maliit ang kanyang kinikita, ay marunong siyang magbigay sa iba. Dahil sa kabutihang iyon, ay napili ng duwende na ibigay sa kanya ang kayamanang matagal nang nakatago sa kagubatan. Tahimik na tumayo si Tatang Mario habang hawak ang gintong barya. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka at kaba. Hindi pa niya alam na ang sandaling iyon ang simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang baol na nasa kanyang harapan ay hindi lamang naglalaman ng ginto at pera. Ito rin ang susi sa isang kapalaran na hindi niya kailanman inakalang darating sa kanyang buhay. At sa araw na iyon ay nagsimulang umikot ang tadhana ni Tatang Mario patungo sa isang bagong landas. Tahimik na nakatayo si Tatang Mario sa loob ng kanyang maliit na bahay habang nakatitig sa duwende. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok at ang kanyang isipan ay puno ng pagtataka. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng nilalang na tulad nito. Ang duwende ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na karunungan. Nakatingin lamang siya kay Tatang Mario na para bang matagal na niyang kilala ang matanda. Si Tatang Mario ay unti-unting lumapit sa baol. Tiningnan niyang muli ang mga gintong barya at ang mga salaping nakatambak sa loob nito. Hindi niya lubos maisip kung paano napunta ang ganitong kayamanan sa kanyang maliit na bahay. Sa kanyang isip ay naalala niya ang maraming tao ng paghihirap. Ang mga araw na siya ay naglalakad sa ilalim ng matinding araw upang mangolekta ng basura. Ang mga gabing siya ay natutulog na gutom dahil kulang ang kanyang kinita. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa maruming gawain. Ang kanyang likod ay sanay sa mabigat na kariton. Ngunit sa sandaling iyon ay tila nagbago ang lahat. Ang duwende ay tumingin sa baol at pagkatapos ay tumingin kay Tatang Mario. Ang kanyang presensya ay may kakaibang kapayapaan. Parang ang hangin sa paligid ay naging magaan. Si Tatang Mario ay nanatiling tahimik.
Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o magpasalamat. Ngunit sa kanyang puso ay may pakiramdam na ang nilalang na nasa harap niya ay hindi masama. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan sa loob ng bahay. Sa labas ay maririnig ang mahinang galaw ng hangin sa mga dahon ng puno. Ang baryo ay unti-unti nang nagigising sa panibagong araw. Ang matandang basurero ay muling tumingin sa baol. Ang kinang ng ginto ay sumasalamin sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Para itong isang bagay na hindi dapat mapunta sa isang taong tulad niya. Ngunit naroon na ito sa kanyang harapan. Unti-unti ay naramdaman ni Tatang Mario ang kakaibang pag-asa sa kanyang dibdib. Marahil ang lahat ng paghihirap niya sa buhay ay may dahilan. Marahil ang lahat ng pagtitiis ay may gantimpala. Ang duwende ay nanatiling nakamasid sa kanya. Sa kanyang maliit na mukha ay makikita ang katahimikan ng isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa kayamanang iyon. Sa loob ng maraming taon ay hindi niya hinayaan na mapunta ang baol sa mga taong sakim at mapagsamantala. Maraming tao ang dumaan sa kagubatan ngunit walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na makita ang tunay na halaga nito. Ngunit si Tatang Mario ay iba. Ang kanyang puso ay simple at malinis. Hindi siya naghahangad ng kayamanan para sa kapangyarihan. Ang nais lamang niya ay mabuhay ng maayos at magkaroon ng sapat na pagkain araw-araw. Habang tinitingnan niya ang baol ay unti-unti niyang naramdaman na ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang matandang bahay na kanyang tinitirhan ay tahimik pa rin. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay may mga bakas ng panahon. Ngunit sa loob ng bahay na iyon ay naroon ang isang kayamanan na kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Si Tatang Mario ay dahan-dahang lumapit sa baol at maingat na hinawakan ang mga gintong barya. Ang malamig na pakiramdam ng ginto sa kanyang kamay ay tila nagpapatunay na ang lahat ay totoo. Hindi ito panaginip. Ang matandang basurero na dati ay naglalakad sa mga kalye upang mangolekta ng basura ay ngayon ay may hawak na kayamanang hindi niya kailanman inakala. Sa tabi niya ay tahimik na nakatayo ang duwende na nagbabantay sa lihim ng baol. At sa araw na iyon ay nagsimulang magbukas ang isang bagong yugto sa buhay ni Tatang Mario. Ang isang simpleng basurero ay unti-unting papasok sa isang kapalarang magbabago sa kanyang buong pagkatao. Tahimik pa rin ang loob ng maliit na bahay ni Tatang Mario. Ang liwanag ng umaga ay patuloy na pumapasok sa bintana at tumatama sa baol na puno ng ginto at pera. Ang kinang nito ay tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong silid. Si Tatang Mario ay nakaupo sa sahig habang nakatingin sa kayamanan na nasa kanyang harapan. Sa kanyang dibdib ay naroon pa rin ang halo-halong damdamin ng pagtataka at pag-asa. Ang kanyang buong buhay ay ginugol sa kahirapan. Ngunit sa sandaling iyon ay tila may bagong pintuan na nagbukas para sa kanya. Ang duwende ay tahimik lamang na nakamasid. Ang kanyang maliit na katawan ay nakatayo sa tabi ng baol. Ang kanyang maputing balbas ay bahagyang gumagalaw sa mahinang hangin na pumapasok sa bahay. Sa labas ay nagsimula ng maging abala ang baryo. Ang ilang tao ay naglalakad sa kalsada. May mga batang naglalaro sa malayo. Ngunit sa loob ng bahay ni Tatang Mario ay nananatiling lihim ang kayamanang nakatago sa baol. Unti-unting tumayo si Tatang Mario. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang parehong baryo na matagal niyang pinaghirapan ay naroon pa rin. Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay nakahanay sa gilid ng daan. Ang mga puno ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Naalala niya ang maraming taon na siya ay naglalakad sa kalsada habang hinihila ang kanyang lumang kariton. Araw-araw ay kinukuha niya ang mga basurang ayaw na ng mga tao. Doon siya kumukuha ng maliit na halaga upang makabili ng pagkain. Ang kanyang buhay ay simple at puno ng hirap. Ngunit hindi siya kailanman nagtanim ng galit sa kanyang puso. Ngayon ay nasa kanyang bahay ang isang kayamanan na kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Muli siyang lumapit sa baol at maingat na tiningnan ang mga gintong barya. Ang bawat isa ay kumikislap na parang may sariling liwanag. Sa tabi nito ay nakatambak ang maraming salapi na maingat na nakaayos sa loob ng kahon. Hindi niya alam kung gaano karami ang laman ng baol, ngunit alam niyang sapat iyon upang hindi na siya maghirap habang buhay. Ang duwende ay tahimik na nanatili sa kanyang tabi. Sa kanyang mga mata ay makikita ang kasiyahan na tila matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon.
Para sa duwende, ay mahalaga na ang kayamanan ay mapunta sa isang taong may mabuting puso. At sa kanyang pagmasid sa loob ng maraming taon, ay nakita niya ang kabutihan ni Tatang Mario. Si Tatang Mario ay muling naupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa gilid ng baol. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang mga gabing siya ay naglalakad sa dilim upang maghanap ng mga bote at lata. Naalala niya ang mga araw na siya ay pinagtatawanan ng ibang tao dahil sa kanyang trabaho. Ngunit hindi siya kailanman sumuko sa buhay. Ngayon ay tila nagbago ang lahat. Ang maliit na bahay na dati ay puno lamang ng katahimikan ay ngayon ay may lihim na kayamanan. Ang matandang basurero na dati ay halos walang pag-asa ay ngayon ay may pagkakataon na baguhin ang kanyang kinabukasan. Ang duwende ay patuloy na nakatingin sa kanya habang ang hangin ay marahang dumadaloy sa loob ng bahay. Sa araw na iyon ay nagsimulang mabuo sa puso ni Tatang Mario ang isang bagong pag-asa. Ang kayamanan na kanyang natagpuan ay hindi lamang isang regalo ng kapalaran. Ito ay simula ng isang pagbabago na unti-unting magdadala sa kanya sa isang bagong buhay na hindi niya kailanman pinangarap noon. Tahimik na nakaupo si Tatang Mario sa tabi ng baol habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga gintong parya at pera. Ang liwanag ng araw ay unti-unting tumataas sa langit at ang maliit na bahay ay napupuno ng maliwanag na sinag. Ang matandang basurero ay malalim ang iniisip. Sa buong buhay niya ay sanay siyang maghirap. Sanay siyang magtiis sa kakulangan. Ngunit sa sandaling iyon ay tila binigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Hinawakan niya ang isang gintong barya at dahan-dahang pinagmasdan. Ang kinang nito ay parang sumasalamin sa lahat ng pagod na kanyang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Naalala niya ang mga umaga na siya ay naglalakad sa mahabang kalsada habang hinihila ang kanyang lumang kariton. Ang kanyang mga paa ay sanay sa alikabok at bato ng daan. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghahawak ng maruruming basura. Ngunit kahit ganoon ay hindi siya nawalan ng kabutihan sa puso. Ang duwende ay nananatiling tahimik sa tabi ng baol. Ang maliit nitong anyo ay parang isang bantay ng lihim na kayamanan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tatang Mario na tila sinusukat ang lalim ng kanyang pagkatao. Sa labas ng bahay ay maririnig ang mga tao sa baryo na nagsisimula na sa kanilang gawain. May mga naglalakad sa kalsada at may mga batang tumatakbo sa bukid. Ang buhay sa baryo ay patuloy na umiikot gaya ng dati. Ngunit sa loob ng bahay ni Tatang Mario ay may isang lihim na hindi alam ng sino man. Ang baol na puno ng ginto at pera ay nananatiling bukas sa sahig. Ang kayamanang iyon ay sapat upang baguhin ang buhay ng isang tao habang buhay. Si Tatang Mario ay tumingin sa paligid ng kanyang bahay. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay may mga bitak. Ang bubong na yero ay may mga bakas ng kalawang. Ang sahig ay matanda na at may mga bahagi na lumulundo. Ito ang bahay na kanyang tinirhan sa loob ng maraming taon. Ito ang bahay na saksi sa kanyang mga paghihirap at pagod. Ngunit ngayon ay may pagkakataon siyang baguhin ang lahat. Ang matandang basurero ay muling tumingin sa baol. Sa kanyang puso ay may umuusbong na hangarin na gamitin ang kayamanang iyon hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kabutihan ng iba. Sa loob ng maraming taon ay nakita niya ang hirap ng mga tao sa baryo. Marami sa kanila ay kapareho niya na araw-araw na nagtatrabaho ngunit kulang pa rin ang kinikita. Ang alaala ng kanilang paghihirap ay malinaw sa kanyang isip. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, ay nananatiling tahimik ang duwende sa kanyang tabi. Ang maliit na nilalang ay tila alam na ang puso ni Tatang Mario ay hindi sakim. Ang kayamanang nasa baol ay hindi ibinigay para sa isang taong magdadala ng kasakiman sa mundo. Ito ay inilaan para sa isang taong marunong magpahalaga sa kabutihan. Unti-unting isinara ni Tatang Mario ang takip ng baol. Ang kahoy nito ay marahang tumama sa gilid ng kahon at ang kinang ng ginto ay natakpan. Tumayo siya at tumingin sa maliit na bintana ng kanyang bahay. Sa labas ay makikita ang baryo na matagal niyang kinagisnan. Sa kanyang puso ay may nararamdaman siyang kakaibang lakas. Ang pakiramdam na ang kanyang buhay ay hindi na mananatili sa dating anyo. Ang simpleng basurero na matagal na naglakad sa mga kalye ng baryo ay unti-unting papasok sa isang bagong landas ng kapalaran. At sa araw na iyon ay nagsimulang umusbong ang isang pagbabago na hindi lamang para kay Tatang Mario, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa kanyang buhay.
Tahimik ang baryo habang patuloy na sumisikat ang araw sa kalangitan. Ang liwanag nito ay dahan-dahang tumatama sa mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang mga puno sa paligid ay kumikilos sa banayad na hangin ng umaga. Sa loob ng maliit na bahay ay nakatayo si Tatang Mario sa tabi ng baol. Ang kahon ay nakasara, ngunit alam niyang naroon pa rin sa loob ang kayamanang kayang baguhin ang kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig habang iniisip ang mga susunod niyang gagawin. Ang kanyang puso ay puno ng pag-iingat dahil alam niyang ang kayamanan ay maaaring magdala ng mabuti o masama sa buhay ng isang tao. Ang duwende ay nananatiling tahimik sa loob ng bahay. Ang maliit nitong anyo ay tila isang lihim na bantay ng baol. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa paligid. Si Tatang Mario ay lumapit sa bintana at tumingin sa baryo. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. May mga magsasaka na papunta bus sa bukid. May mga tindera na nagbubukas ng maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Sa kanyang isipan ay malinaw ang alaala ng mga taong nakilala niya sa baryo. Marami sa kanila ay dumaranas ng hirap na kapareho ng kanyang pinagdaanan noon. Ang matandang basurero ay dahan-dahang napabuntong hininga. Ang kayamanan na nasa kanyang bahay ay tila isang malaking pananagutan. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Sa buong buhay niya ay hindi niya kailanman inisip na magkakaroon siya ng maraming ginto at pera. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw ng kahirapan. Naalala niya ang mga panahong siya ay naglalakad sa ilalim ng matinding init ng araw habang hinihila ang kanyang lumang kariton. Ang kanyang mga kamay ay marumi at ang kanyang mga paa ay pagod sa mahabang paglalakad. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay nanatili siyang matapat sa kanyang gawain. Ang duwende ay patuloy na nakamasid sa kanya. Sa kanyang mga mata ay makikita ang katahimikan ng isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa lihim ng baol. Para sa duwende ay mahalaga na ang kayamanan ay mapunta sa isang taong marunong gumamit nito sa tamang paraan. Si Tatang Mario ay lumapit muli sa baol at hinaplos ang ibabaw nito. Ang kahoy ay magaspang ngunit matibay. Ang kahon na ito ay matagal nang nakatago sa kagubatan at naghihintay ng tamang taong makakatuklas nito. At ang taong iyon ay siya. Unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang kalooban. Ang takot at pagdududa ay napapalitan ng pag-asa at lakas ng loob. Sa kanyang puso ay may isang tahimik na pangako na gamitin ang kayamanang ito para sa mabuting layunin. Ang maliit na bahay na dati ay puno lamang ng katahimikan ay ngayon ay naglalaman ng isang lihim na kayamanan at isang bagong kapalaran. Ang duwende ay nanatiling tahimik habang ang hangin ay marahang dumadaloy sa loob ng bahay. Sa araw na iyon ay nagsimulang mabuo sa isipan ni Tatang Mario ang mga hakbang na magdadala sa kanya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay na malayo sa dating hirap na kanyang naranasan. Ang umaga sa baryo ay patuloy na naging maliwanag habang ang araw ay mataas na sa kalangitan. Ang mga ibon ay lumilipad sa ibabaw ng mga puno at ang hangin ay may dalang sariwang amoy ng damo at lupa. Sa loob ng kanyang maliit na bahay ay tahimik na nakaupo si Tatang Mario sa tabi ng baol. Ang kahon na puno ng ginto at pera ay nananatiling nakasara sa sahig. Ngunit sa kanyang isip ay malinaw ang kayamanang nakatago sa loob nito. Ang matandang basurero ay malalim ang iniisip. Ang kanyang buong buhay ay simple at puno ng paghihirap. Ngunit ngayon ay tila nagbago ang direksyon ng kanyang kapalaran. Tumayo siya at naglakad sa loob ng bahay. Ang sahig na kawayan ay marahang tumunog sa bawat hakbang. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay may mga bakas ng panahon na nagpapaalala ng mahabang taon na kanyang ginugol sa bahay na iyon. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang baryo ay patuloy sa karaniwang galaw nito. Ang mga tao ay walang kaalam-alam sa lihim na nangyayari sa loob ng kanyang bahay. Naalala niya ang maraming taon ng kanyang buhay na ginugol sa pangongolekta ng basura. Araw-araw ay nililibot niya ang baryo upang tipunin ang mga lumang bote at lata na maaari niyang ibenta. Madalas ay may mga taong hindi nagbibigay pansin sa kanya. May ilan na tumitingin lamang sa kanya bilang isang basurero na walang halaga. Ngunit hindi niya kailanman hinayaang sirain ang ganoong pagtingin ang kanyang pagkatao. Sa kanyang puso ay palaging naroon ang kabutihan at pag-asa. Ang duwende ay tahimik na nakatayo sa tabi ng baol. Ang maliit nitong anyo ay tila isang matiyagang tagamasid ng pagbabago sa buhay ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tatang Mario
habang iniisip ng matanda ang kanyang kinabukasan. Si Tatang Mario ay muling tumingin sa baon. Sa kanyang dibdib ay may nararamdaman siyang kakaibang lakas ng loob. Ang kayamanang nasa loob ng kahon ay hindi lamang isang biyaya kundi isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng iba. Unti-unti niyang naunawaan na ang kayamanan ay may kasamang malaking pananagutan. Ang matandang basurero ay lumapit sa baol at marahang hinaplos ang takip nito. Ang kahoy ay tila may sariling kwento ng mahabang panahon na ginugol sa katahimikan ng kagubatan. Ngayon ay narito na ito sa kanyang bahay at naghihintay ng bagong layunin. Sa labas ng bahay ay maririnig ang mga yabag ng ilang taong naglalakad sa kalsada. Ang baryo ay patuloy na gumagalaw gaya ng dati. Ngunit sa loob ng bahay ni Tatang Mario ay naroon ang isang lihim na kayamanan na kayang baguhin ang kapalaran ng isang simpleng tao. Ang duwende ay patuloy na nagmamasid habang ang hangin ay dahan-dahang dumadaloy sa silid. At sa araw na iyon ay lalo pang tumibay sa puso ni Tatang Mario ang pasya na gamitin ang kayamanang ito sa isang paraan na magdadala ng kabutihan at pag-asa sa kanyang buhay at sa mga taong matagal na niyang nakasama sa baryo. Lumipas ang ilang araw at ang baryo ay patuloy na nabubuhay sa tahimik galaw ng araw at gabi. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain at walang nakakaalam sa lihim na itinatago sa maliit na bahay ni Tatang Mario. Sa loob ng bahay ay nakaupo ang matandang basurero sa tabi ng baol. Ang kahon ay nananatiling ligtas sa isang sulok ng silid. Ngunit sa kanyang isip ay patuloy ang pag-iisip kung paano niya gagamitin ang kayamanang napunta sa kanyang buhay. Ang mga gintong barya at pera na nasa loob ng baol ay tila may sariling bigat na hindi lamang pisikal. Para kay Tatang Mario ito ay isang malaking pananagutan. Sa buong buhay niya ay nasanay siya sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay umiikot lamang sa pangongolekta ng basura at pagbebenta ng mga lumang bagay sa junk shop. Ngunit ngayon ay naroon sa kanyang bahay ang isang kayamanan na kayang baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Tumayo si Tatang Mario at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang mga bahay sa baryo. Ang ilang bubong ay gawa sa kalawangin na yero. Ang ilang dingding ay gawa sa kahoy na lumang-luma na. Naalala niya ang mga pamilya na nakatira sa mga bahay na iyon. Marami sa kanila ay dumaranas ng kahirapan. Marami ang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, ngunit kulang pa rin ang kanilang kinikita. Ang alaala ng kanilang paghihirap ay malinaw sa kanyang isip. Ang duwende ay nananatiling tahimik sa loob ng bahay. Ang maliit nitong anyo ay tila isang bantay na nagmamasid sa bawat galaw ni Tatang Mario. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-unawa sa iniisip ng matandang basurero. Si Tatang Mario ay muling lumapit sa baol at dahan-dahang binuksan ang takip. Ang liwanag mula sa bintana ay muling tumama sa mga gintong barya at pera na nakatambak sa loob. Ang kinang ng ginto ay tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong silid. Pinagmasdan niya ang kayamanan ng mahabang sandali. Sa kanyang puso ay unti-unting nabubuo ang isang malinaw na layunin. Hindi niya nais na gamitin ang kayamanang ito para lamang sa sarili. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng mga taong nakasama niya sa baryo na matagal nang nakararanas ng hirap. Ang mga alaala ng kanilang mga mukha ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang isipan. Ang duwende ay patuloy na nakatingin sa kanya. Sa kanyang maliit na mukha ay makikita ang katahimikan na parang alam niya ang magiging pasya ng matanda. Ang hangin ay dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay at ang mga dahon ng puno sa labas ay marahang gumalaw. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Tatang Mario ang isang matibay na pasya sa kanyang puso. Ang kayamanan na napunta sa kanyang buhay ay hindi lamang isang regalo ng kapalaran. Ito ay isang pagkakataon upang magdala ng pagbabago sa kanyang sarili at sa mga taong matagal niyang nakasama sa baryo. At sa araw na iyon ay tuluyan ng nabuo sa isip ni Tatang Mario ang landas na kanyang tatahakin sa paggamit ng kayamanang ibinigay sa kanya ng mahiwagang baol. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran at ang baryo ay nababalot ng gintong liwanag ng dapit hapon. Ang hangin ay malamig at ang mga ibon ay unti-unting bumabalik sa kanilang mga pugat. Sa loob ng maliit na bahay ni Tatang Mario ay tahimik ang paligid. Ang matandang basurero ay nakaupo sa tabi ng baol habang malalim ang iniisip. Sa kanyang harapan ay naroon ang kayamanang matagal nang nakatago sa kagubatan. Ang mga gintong barya at pera
ay kumikislap sa liwanag ng dapit hapon na pumapasok sa bintana. Ngunit para kay Tatang Mario, ang tunay na halaga ng baol ay hindi lamang ang ginto na nasa loob nito. Ito ay ang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng mga taong matagal na niyang nakasama sa baryo. Sa kanyang isip ay malinaw na ang kanyang pasya. Ang kayamanang ito ay hindi niya itatago lamang para sa sarili. Gagamitin niya ito upang makatulong sa mga taong matagal nang naghihirap. Ang matandang basurero ay tumayo at muling tumingin sa bintana. Sa labas ay makikita ang baryo na unti-unti nang nagiging tahimik habang papalapit ang gabi. Naalala niya ang mga taong araw-araw niyang nakikita sa kanyang pag-iikot sa baryo. Ang mga magsasaka na maagang gumigising upang magtrabaho sa bukid. Ang mga tindera na nagsisikap kumita upang may maipakain sa kanilang pamilya. Ang kanilang mga mukha ay malinaw sa kanyang isipan. Sa kanyang puso ay may matibay na hangarin na gamitin ang kayamanang ito sa isang paraan na magdadala ng pag-asa sa kanila. Ang duwende ay tahimik na nakatayo sa tabi ng baol. Ang maliit nitong anyo ay tila isang saksi sa pagbabago ng kapalaran ni Tatang Mario. Sa kanyang mga mata ay makikita ang kasiyahan dahil ang kayamanang matagal niyang binantayan ay napunta sa isang taong may mabuting puso. Si Tatang Mario ay muling lumapit sa baol at maingat na isinara ang takip nito. Ang kahon ay nanatiling matibay at tahimik sa sulok ng bahay. Ang matandang basurero ay tumingin sa paligid ng kanyang tahanan. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay may bakas ng mahabang panahon. Ang bubong na yero ay may mga tanda ng ulan. Ng bahay na naging saksi sa kanyang mga taon ng paghihirap. Ngunit ngayon ay may bagong pag-asa na dumarating sa kanyang buhay. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang kapayapaan. Alam niya na ang landas na kanyang tatahakin ay magdadala ng pagbabago hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa maraming tao sa baryo. Ang duwende ay nananatiling tahimik habang ang gabi ay unti-unting bumabalot sa paligid. At sa sandaling iyon ay handa na si Tatang Mario na simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay na puno ng pag-asa at kabutihan. Sumikat ang bagong araw sa baryo at ang liwanag nito ay unti-unting bumalot sa mga bahay at puno sa paligid. Ang hangin ng umaga ay sariwa at ang katahimikan ng lugar ay parang nagsisimula ng panibagong kwento. Sa loob ng maliit na bahay ni Tatang Mario ay nakatayo ang matandang basurero sa tabi ng baol. Ang kahon na puno ng ginto at pera ay nananatiling nakatago sa sulok ng silid. Ngunit sa kanyang puso ay malinaw na ang landas na kanyang tatahakin. Ang mga araw ng kanyang paghihirap bilang basurero ay hindi niya makakalimutan. Ang mga taong naglakad siya sa mahabang kalsada habang hinihila ang lumang kariton ay nananatiling buhay sa kanyang alaala. Ang bawat pagod at bawat gutom na kanyang naranasan ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon ay may bagong yugto na nagsisimula sa kanyang buhay. Si Tatang Mario ay lumapit sa baol at dahan-dahang binuksan ang takip. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa mga gintong barya at pera na nakatambak sa loob. Ang kinang nito ay parang paalala ng biyayang dumating sa kanyang buhay. Hindi niya tiningnan ang kayamanang iyon bilang isang bagay na magpapataas sa kanyang sarili. Para sa kanya ito ay isang pagkakataon upang magdala ng pag-asa sa iba. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa baryo. Ang mga tao ay nagsisimula na sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang ilang magsasaka ay naglalakad papunta sa bukid. Ang ilang ina ay naglilinis sa harap ng kanilang bahay. Ang baryo ay kapareho pa rin ng dati, ngunit sa puso ni Tatang Mario ay may bagong layunin. Ang matandang basurero ay muling lumapit sa baol at marahang isinara ang takip nito. Ang kahon ay nanatiling tahimik, ngunit ang lihim na kayamanan sa loob nito ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang duwende ay nakatayo sa tabi ng baol habang tahimik na pinagmamasdan ang matanda. Sa kanyang maliit na mukha ay makikita ang kasiyahan dahil ang kayamanang matagal niyang binantayan ay napunta sa isang taong marunong magpahalaga sa kabutihan. Si Tatang Mario ay tumingin sa paligid ng kanyang bahay sa huling pagkakataon bilang isang simpleng basurero na walang pag-asa sa buhay. Sa kanyang dibdib ay may lakas ng loob at kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman. Ang mga araw ng matinding kahirapan ay unti-unting napapalitan ng isang bagong kapalaran na puno ng pag-asa. Sa baryo na iyon kung saan siya matagal na naglakad habang hinihila ang kanyang kariton,
ay magsisimula ang bagong kwento ng isang matandang basurero na pinagpala ng kabutihan at ang isang mahiwagang duwende. At mula sa simpleng bahay na yon ay magsisimula ang pagbabago na magpapatunay na ang kabutihan ng puso ay maaaring magbukas ng pintuan ng isang kapalaran na hindi inaasahan ng sinuman. Sa paglipas ng mga buwan ay unti-unting nagbago ang buhay ni Tatang Mario. Ang dati tahimik at halos nakalimutang bahay sa gilid ng baryo ay naging saksi sa mga mabubuting bagay na ginawa ng matandang basurero. Ngunit sa kabila ng kayamanang natagpuan niya ay hindi nagbago ang kanyang puso. Hindi niya ipinagyabang ang ginto at pera na nasa lumang baol. Sa halip ay ginamit niya ito upang tumulong sa mga taong matagal niyang nakasama sa baryo. May mga pamilyang nabigyan ng bagong bubong ang kanilang bahay. May mga batang natulungan upang makapag-aral. May mga magsasaka na nabigyan ng puhunan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan. Unti-unting umunlad ang baryo at ang mga tao ay nagtaka kung paano nagkaroon ng ganoong pagbabago sa kanilang lugar. Ngunit si Tatang Mario ay nanatiling tahimik at mapagpakumbaba. Araw-araw ay makikita pa rin siya na naglalakad sa baryo. Hindi na siya nangongolekta ng basura, ngunit kinukumusta niya ang mga tao na dati niyang nakakasalamuha. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at kasiyahan. Isang gabi habang tahimik ang baryo at ang buwan ay maliwanag sa kalangitan, ay muling nagpakita ang duwende sa loob ng kanyang bahay. Tumayo si Tatang Mario at tiningnan ang maliit na nilalang na nagbago sa kanyang kapalaran. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang ginto at pera na laman ng baol. Ang tunay na kayamanan ay ang kabutihan ng puso na nagdadala ng pag-asa sa ibang tao. Matapos ang gabing iyon ay hindi na muling nagpakita ang duwende. Para bang natupad na nito ang layunin nito sa mundo ng tao. Ngunit ang kabutihan na iniwan nito sa buhay ni Tatang Mario ay patuloy na nabuhay sa baryo. At sa paglipas ng panahon ay kinilala si Tatang Mario hindi bilang isang basurero na naghirap sa buhay, kundi bilang isang taong may pusong puno ng kabutihan. Isang taong nagpapatunay na ang tunay na biyaya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ginto at pera kundi sa dami ng taong natulungan at nabigyan ng pag-asa.